Pwede ba nating maging kakampi ang China? In principle, bakit hindi? Pero pwede ba nating maging kakampi ang China kung ipagpapatuloy niya ang pinaggagawa niya sa ating karagatan, sa internet, at nagsimula na siya, laban na sa mga opisyal ng ating gobyerno. President, sa tanong ko po kanina kung ikinukonsulta ni Ginoong Tariela sa DFA ang kanyang mga ginagawa at pagpapahayag sa publiko, at ang sinagot po ay siguro naman po maaari sapagkat yung pong presumption of regularity. Alam po ninyo, nakausap ko ang Secretary of the Department of Foreign Affairs. Hindi po siya nakikipagkonsulta. Sa totoo lang, sa tansya ko po, nung nag-uusap kami, ayaw din po ng DFA yung ginagawa ni Ginoong Tariela. Nahihirapan nga po sila. Yun ang pagkakasabi sa akin. Dahil imbes na makatulong sa kanilang gawain at sa kanilang responsibilidad na panatilihin natin yung gawin ba nating kahit na medyo mahirap. Ang sabi ko nga sa Chinese Ambassador, Mr. President, alam kong mahirap ang kalagayan natin. Pero kung papayag ka na, ikaw baka ako naniniwala na pwede tayong magsimula na ang lahat ng isipin natin, lahat ng gawin natin ay mga bagay na pwede natin pagkaintindihan. Pwede tayong magkasundo. Doon tayo mauna. Iyon ba naniniwala ka? Naniniwala po sila, Mr. President. Kapag nagsimula tayo sa mga bagay na pwede natin pagkasunduan, halimbawa, sabi ko, yun na lamang ka akong mga isda. Alam ko, ako, ang isda. Walang may-ari yan. Common yan eh. Yan pwede natin pag-umpisahan sa pamagitan ng traditional fishing rights. Sapagkat yung prinsipyo niyan, sabi ko ganyan, although it is covered by international law, hindi ka ako pinag-uusapan dyan ng teritoryo. Kasi kapag ka ang pag-uusapan, napunta na sa teritoryo, problematic na eh. Pero pag-usapan muna natin ang mga isda. Sabi ko sa kanya, Sir President, nagawa ninyo sa Vietnam, nagkaroon kayo ng gulo dyan. Pero bakit nyo nagawa? Nagkaroon kayo ng agreement na partisyon nyo ang isang sukat ng karagatan doon sa Tonkin Gulf sa Vietnam. Nakagawa rin kayo ng ganyang klaseng pag-uusap at kontrata sa pagitan ng inyong bansa at ng Vietnam. Tungkol sa isda rin. At kahit maigting ang labanan ninyo sa pagitan ng Japan at ang bansa ninyo, nagawa nyo rin sa Japan. Ibig ko sabihin, mayroon tatlong pangyayari dito sa panig ng ating mundo na nagawa nating ayusin kahit isda lang ang pinag-umpisahan natin. Hindi ba natin pwedeng gawin dito sa ating bansa? Sabi niya, pwede. Kaya lang, pakaiwasan naman natin itong ganito kasi, sabi niya. Kami naman, nakahanda naman kami. At alam ko, Mr. President, nabasa ko sa dyaryo kaninang umaga, 17 yata sa ating mga fishermen ang kanilang sinalba. Mga bagay na pwede naman nating pasalamatan din sila. Kasi po kung ako po, ayaw ko din ang ginagawa nila. At sinabi ko rin naman sa kanya ng harapan. Bilang Pilipino, sabi ko, masakit naman ka kung makita ko yung aming mga mangisda na talagang kinakanyon yun ng tubig. Naintindihan naman namin yun, sabi niya. Kaya ang gusto namin, makagawa tayo ng mapag-umpisahan natin. Ngayon, kung halimbawa si Commodore Tariela, habang nag-uusap tayo, nagpapakita ng ganitong mga memes at saka yung mga caricatures na negatibo, Mr. President, hindi po nakakatulong eh. So, ano po ba yung ating moving forward? Wala na ba tayong gagawin kundi puro patotsyadahan na lang? Hindi po makakabuti sa pagitan ng dalawang bansa natin. Kaya lang naman po ako tumayo para imungkahi ang ilang bagay-bagay sana na makakatulong. Maaring mahirap po sa umpisa. Ang imumungkahi ko nga po sana, Mr. President, kung meron po tayong panahon sa ating mga committee hearings, imbitahan po natin ang Coast Guard, ang Department of Foreign Affairs, at kung sino po ang may kinalaman dito sa West Philippine Sea, o kung tawagin po natin ay Exclusive Economic Zone, sa pagitan ng napaloob po sa South China Sea. Para po yung komplikasyon po dito na napakarami. Kasi yung batas po natin at yung ating administrative issuance na nangyari sa mga nakarang araw at yung mga ginawa nating batas kamakailan lang, hindi ko nagkakamali 2024, hindi po consistent talaga eh. Lilitaw po, meron tayong mga bansa, meron po tayong mga features na inoccupy natin. Labas po sa ating exclusive economic zone. Ipakikita po natin yun. Kasi kung wala tayong masusing pag-aaral, nababanggit ko nga po kung minsan, Mr. President, hanggang ngayon, wala po talagang malinaw na coordinates kung ano ba talaga
ang pinaka-area ng ating West Philippine Sea o Exclusive Economic Zone. Siguro magsimula po tayo doon kasi yung iba, misinformation na po yung lumalabas eh. Napaka-komplikado po nito kung pag-uusapan po natin yung mga features na yan at kung ang magiging centerpiece po ng ating foreign policy, ipag-awayin na lang natin ang mga bato sa South China Sea. Palagay ko po nalilinis po tayo. May malaki po sigurong mga dapat pag-usapan at napakalaki ng China, napakamayaman ng ekonomiya ng bansa na pwede po natin sigurong maging siguro kakampi sa mga darating pong mga panahon kung maisasantabi po natin ang mga sigalot na namamayani sa ating bansa. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat po sa ating Senator Risa sa pagkakataong ibinigay po sa inyong lingkod. Salamat po. Salamat po, Mr. President, at sa mabuting Ginoo mula sa Pampanga and Tarlac. Pwede ba nating maging kakapi ang China? In principle, bakit hindi? Pero pwede ba nating maging kakampi ang China kung ipagpapatuloy niya ang pinaggagawa niya sa ating karagatan, sa internet, at nagsimula na siya, laban na sa mga opisyal ng ating gobyerno, both sa executive at sa legislature. Wala akong maalalang previous incident, Mr. President, na kahit sinong ambassador ng ibang bansa dito sa Pilipinas ay nag-post sa embassy page nila ng ganyang banta ng kanilang spokesperson ng Chinese Foreign Ministry laban sa mga opisyal natin na nagsasalita lamang para sa pambansang interes. Pati kay Senator Erwin, meron na po silang post na Mr. Senator. Bukod kina Commodore Tariela, Senator Kiko, Representatives Chel at Laila, at sa akin din po. Pwedeng maging kakampi kapag itinigil yung ganyang mga gawi ng isang hindi kakampi. Mga gawi ng isang hindi kaibigan, pwedeng maging kakampi. Hindi simpleng isa-isang tabi yung sigalot na sabi nila tayo ang may kagagawan, na kapag nagreklamo tayo, tumutol tayo sa kanilang maling gawi sa ating Navy, Coast Guard, mangingisda, bayan, sasabihin nila, masyado naman kayo isa-isang tabi niyo yan. Hindi po. Yan ang gustong mangyari ng isang bully tulad ng gobyerno ng China, na hindi sila maging accountable sa ginagawa nila sa atin at simpleng iaatras natin ang ating pagreklamo. Wala pong bully, whether sa playground o sa rehiyon o sa mundo, na nagrespeto sa binubuli niya, liban kung tumindig ang binubuli niya. At yan po ang ginagawa ng ating bayan, yan po ang ginagawa ng ating mga opisyal na ngayon nilalait-lait po ng Chinese government at ng embahada pa nila dito. Taliwas po sa mga obligasyon nila sa ilalim ng Vienna Convention on Diplomatic Relations. And again, Mr. President, in closing, I would like to take strong exception. Hindi po patutsada. Hindi po patutsada ang ginagawa ni Commodore Tariela. Hindi po patutsada ang ginagawa ni na Senator Kiko, Senator Erwin, Representative Chel, Representative Laila, ako at dumadami pang mga Pilipino. Hindi po patutsada lang yan, Mr. President. Yan po ay seryoso at marubdob, at sa kaso ni Commodore Tariela matagal nang pagtutol sa maling pagtrato sa atin ng ibang gobyerno at pagtaguyod po sa interes ng ating bayan. So, maraming salamat po, Mr. President, at salamat muli sa mabuting Ginoo mula sa Pampanga at Tarlac, at naway narinig po pati ng ating lahat ng ating mga kababayan na patuloy po tayo maging mapagmatsyag at malinaw ang mga tenga at isip natin kapag nakakasaga po tayo at mukhang palawak ng palawak at patindi ng patindi ang ganyang disinformation o tahasang pagbabaluktot ng Chinese government o embahada nila dito sa Pilipinas sa mga totoong nangyari. Dahil saan po tayo magbabatay sa conflict resolution at saan po tayo babatay sa tunay na pagkakaibigan kung sakali, kung hindi sa katotohanan at katotohanan lamang. Salamat po, Mr. President.